separated life. Sabihin po natin, a separated life. Sabi po ng verse 2a, and be not conformed to this world. Ibig po sabihin, pag sinabi pong conform, it means press into a mold. Alam niyo po yung tubig, diba po, pag nilagay po natin siya dun sa ice molder, kung ano po yung ginamit natin molder, pag tumigas po siya, yun din po yung magiging shape niya. Diba po? Meron po nung mga bata po tayo, meron po tayong laruan na merong different shape, di ba po? Tapos may mga butas. Tapos ihulog po natin, yung parang sensory, ano po yan? Sensory toy. So ihulog po natin yung kung ano pong shape yun. Kung star po yung hamon natin, tapos sa star mo siya ihuhulog. Kasi kung sa diamond mo siya ihuhulog, o kung sa circle mo siya ihuhulog, or sa rectangle mo siya ihuhulog, hindi po siya mag-fit in. Di ba po? So, this generation po gives us pressure to compromise. Andiyan po yung peer pressure, di ba po? Kung ano yung ginagawa ng mga kasama mo, sa una hindi mo yan gagawin, di ba? Pero kapag lagi mo na silang kasama, you can give in. Kasi may peer pressure, di ba po? We have this generation, we have pressure to fit in. Kailangan kong makibagay eh. Kailangan kong makiuso. Ngayon, usong-uso na yung pag nagja-jogging. Dati pag nagja-jogging, t-shirt at leggings lang o kaya jogging pants, di ba po? Or pajama pa nga minsan yung ibang ginagawa. Parang, di ba po yung sports jogging pants. Pero ngayon, pag nagja-jogging, dapat naka-sports bra ka na. Tapos, iksi-iksi ng short mo. Di ba po? Ito po yung tinuturo ng mundo ngayon. We have to fit in. Kaya naman yung ibang mga kabataan, di ba po? Ang uso ngayon, crop top eh. Dapat naka-crop top din tayo. Uso doon sa uso. Pressure to silence conviction. Di ba po? Pag alam mo yung truth, minsan ang mundong ito sasabihin sa'yo, huwag ka na lang magsalita. Manahimik ka na lang. Kasi baka kung ano pa misinterpret pa nila. Baka kung ano pang sabihin nila sa'yo. Diba? Mahinig pag-debate ka pa. But we will not be stopped. Diba po? Ito pong mundo na ito. Diba? Yun po yung sinasabi ng mundo sa atin. But the Lord says, diba po, sundin po natin kung ano po yung pinanais ng Panginoon. And in this world po, constant pressures allow us to blend in. But God calls us to stand out. Ang gusto po ng Diyos, mag-stand out po tayong lahat. The culture says, conform. Christ says, be transformed. Ang karamihan po, sinasabi sa atin, fit in. But God says, be faithful. And sabi po ni Paul, do not let this world shape you. Huwag mo natin hayaan na ang mundong ito ang mag-declare o mag-mold po sa bawat isa po sa atin. But be like Daniel po. Si Daniel, sabi po ng Daniel chapter 1 verse 8, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Si Daniel po at ang kanyang mga kaibigan live in Babylon, a culture filled with idolatry and immorality. Yet, David refused to defile himself. Alam po natin ang kwento, he stands out the food that the king is offering to them. Kaya naman po nag-stand out po si David. David was in Babylon, but Babylon was not in him. Ibig sabihin, andun po siya sa lugar ng Babylon, pero yung culture po ng Babylon, na gusto pong baguhin yung kanyang pong values, yung kanyang pong paniniwala, wala po siya doon. Ito po yung kind of life that honors God in our generation. The world says, eto na lang ang gawin mo. Pero we refuse not to defile our lives. Dahil ang gusto po natin, manaharan po natin ang pagkakatawag po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. We are told, tayo po lahat ay tinawag po ng Diyos to be distinct without being distant. Hindi po sinabi na Kristiyano, huwag ka nang makipagkaibigan sa hindi kapwa Kristiyano.
Hindi po ganon. But we should choose our... Sabi po ng 1 Peter chapter 15 verse 6, but just as who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy, because I am holy. God didn't call us to camouflage. Hindi po tayo ng hunyang mamay tawag doon. He called us to shine. Sabi po ng Philippians chapter 2 verse 15, so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Sabi po ng awit, I choose to be holy.